Hello din po. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Sheila. Yes, Doc. Magandang gabi po. Question ko lang po yung tungkol sa ovary ko. Kasi may adenomyosis daw po, sabi ng OB ko dati. Ano po kaya yung best doon? Kasi gusto niya ako ng injectan daw po ng gamot para daw po numipis ulit yung matres ko, yung sa left side. Natakot po ako baka mas lalo pong lumala. Ang ano kasi, ano bang pagkakapaliwanag sa iyo? Ano daw ba yung adenomyosis na yan? Po? Ano bang pagkakaintindi mo na pinaliwanag sa iyo yung adenomyosis? Kumakapal daw po yung wall daw po ng uterus. Tama. Ayun. O bakit kailangan pakialaman? Ano bang nararamdaman mo? Masakit po kasi pagka yung may monthly period po ako. Tapos dati po kasi masyado po. Nagkakaroon ka ng dysmenorrhea. Opo. Painful lang ang menstrual period mo. Okay. So kasi nga yung normal siya nagkakaroon ng kasi nga hindi natin alam kung merong nagpa-check na po ba kayo ng PCOS? Hindi po, hindi. Wala naman nakita sa inyong PCOS. Kasi hindi kayo napapa-check pa. Nagpa-check na po ako. Nagpa-trans-B na rin po ako at sabi nga po yun, makapal nga raw po yung sa left uterus ko. Tapos may nakita na rin po silang isang parang maliit na bukol po. Kasi pag kumakapal, ibig sabihin meron sa loob, dun sa ilalim ng layer ng tissue nun, meron sa loob. Kaya nag-uumbok siya, kumakapal. Kung pero sabi ko nga lahat naman yan ay pinagmulan yan because of the acidity pa rin. Yung lifestyle niyo kung paano kayong mamuhay, kumain, na yung diet nagko-contribute ng mga bukol-bukol. Yung kanina sinabi ko na rin yan. So dapat yun ay mabago ninyo. So far, kailan pa ho yan na nalaman? Matagal na po, siguro 10 years na po ngayon. 10 years na? Yes po. Tagal na pala eh. Kala ko naman 1 linggo lang, 1 buwan. Nagpapagamot na po ako dati. Napatigil lang kasi nga po nag-pandemic. Hindi, ngayon ano po bang nararamdaman nyo ngayon? Sa ngayon naman po, awa ng Diyos, wala na po. Mukha naman okay na okay ka eh. Yung dysmenorrhea ko po, hindi na po masyado, Dok. Ang problema mo lang, sinabi ko na. Ako, nag-intermittent fasting po ako. Yun po yung ginawa ko. Marami kang classmate dyan si Ma'am. Yun po yung ginawa ko muna na para po mabawasan po yung pain. Kita mo ha. Meron kayong ginagawa na experiment yung katawan nyo na nag-i-improve. Kasi nga nagbabawas kayo ng load. Kaya napakahalaga na iwasan po munang kumain ng 3 beses. Isa, tanghali lang. Hindi po nagre-repair ang katawan. For example, may inuubo. Dok, ba't isang buwan na, ubo pa rin ako, hindi gumagaling. Ba't ano bang ginagawa mo? Ang kinakain ko nga lang, lugaw lang. Gaano ka katagal kumakain ng lugaw kapag may ubo ka? 3 beses din. Sabi ko, bakit 3 beses din? Sabi daw, hindi pwedeng hindi kakain kasi nga hindi ako magagaling. Kapag meron pong pagkain, tandaan nyo, hindi nagre-repair ang katawan nyo 100%. Nahahati po yung enerhiya. Uulitin ko, nahahati po ang enerhiya. Supposed to be yung energy na naka-reserve sa katawan mo for repair, regeneration, detoxification. Ginagamit mo kasi kumain ka eh. So malilito yung katawan mo, hindi niya magagawa yung trabaho niya na mag-repair, mag-detox, mag-regenerate. Kung nagpasok ka ng pagkain, yung kalahati ng enerhiya mo mapupunta doon sa digestive process ng food. So kaya mas maganda kung mag-fasting, yan. Or intermittent fasting. Intermittent fasting, kung 1 beses lang, tanghali lang, okay yan.
Kasi nagbawas po kayo ng load, kaya na nagkaroon ng effect sa inyo, natulungan kayo kasi yung sobrang pagkain masama rin kasi trabaho ng trabaho, walang tigil ang katawan nyo pagkakatrabaho ng kinain nyo. Lalo na kung kinakain nyo, puro acid forming. Inihaw na baboy, nilagang baboy, o kung ano-anong luto ng baboy, adobong Masarap baboy, yan. kari-karing baboy. Puro na lang. Masarap. Kaya yun ang problema. So, nagkukos po yan ng... Basta tandaan nyo, kapag nagbago na ang pH ng dugo, kaya napakahalaga ng asin at tubig. Kapag nagbago ang pH ng dugo, doon na po nag-i-start yung pamamaga, infeksyon, bukol at bara. Lahat ng pananakit sa katawan. Hindi matulog, hindi madumi. Irregular menstruation, pain. Okay? Okay po. Doc, isang question. Paano po yung salt and water? Lahat po ng iinumin mo na water may salt? Kung Every time- maaari. Kasi nga po, huwag kayong matakot sa salt. Yan dami kasi yung takot na takot sa salt eh. Ilalabas po ng katawan nyo yung sobra. Tandaan nyo, may kidney kayo. Binigay ng Diyos ang kidney to balance the volume of water and the electrolytes. Kung ano yung tama, yun lang i-absorb nyo. Kung ano yung sobra, ilalabas yan, iihin nyo yan. Kasi magkukos yan ng damage sa loob pag sobra. Kaya lang, kapag merong sira na bituka at meron kang synthetic na pinasok na mga pharmaceutical products like mga supplement, mga synthetic products, medicine, at nagkaroon ka ng leaky gut syndrome, yung mga hindi natutunaw na yung pwedeng bumara doon sa kidney. So, yun ang problema. Pero ang asin, huwag sisihin ng asin na magkukos ng kidney stone. Hindi po. Basta may sobra ka sa sodium, ilalabas mo rin yan. Through urination. At magpawis po kayo kasi second kidney is the skin. Kaya napakahalaga maglakad man lang kayo, mag-exercise para magpawis. Okay? Okay po. Thank you po, Ma'am Sheila. Thank you, Doc RJ. So,